Good morning sa mga utak talangka at mga pabebe boys na mga pastor. Good afternoon naman sa mga viewers na mga YouTube addict. Good evening po sa mga pastor bola-bola dyan. Ito po ang programang nanghahamon at lagi ring hinahamon. Kaya't, let's challenge the Bible! Para sa ating mga bali-balita, tawagin naman natin ang ating correspondent na si Franz J. Imbat. Pasok! Good morning and good evening sa lahat po ng ating mga YouTube viewers and sa lahat po ng mga nakikinig sa mga oras na ito. Ako nga po pala si Franz J. Imbat. Ako po ay taga Sarangani Province, dun po sa bayan po ni Manny Pacquiao, at ako po ngayon ay nag-aaral po dito sa Restoration Bible College, dito lamang po yan sa Baguio City. And I am here to invite you to watch our videos on YouTube. Just go to Rescue Broadcast Global on YouTube, mga kapatid. And also, I would like to invite you also na makinig din po sa amin sa mixlr.com. Kung meron po kayong mga gustong makapakinggan about sa Word of God, just go every morning to evening, mga kapatid. Ang programa po ni Captain Islao sa Jumpstart from 8 a.m. to 12 noon. And also, ang programa po ni Philosopher, The Bota, every 8 a.m., every 8 p.m. to 11 p.m. po ng gabi. At nais ko rin po kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para po kapag meron po kaming bagong videos ay ma-notified po namin kayo para mapanood po ninyo ang aming mga bagong YouTube. At nais ko din po kayong imbitahan, mga kapatid, sa amin pong rescue camp this coming May 27, May 24 up to May 27 po ito, mga kapatid. Those young people na nakikinig sa ating YouTube ngayon, kung mayroon po kung gusto niyo pong umattend dito, ay tawagan niyo lamang po kami sa amin pong mga numero na ipa-flash po natin dito. So, ito po yung ating numbers sa Globe. Text nyo lang po kami sa 0927-312-5500. Sa Smart naman po, 0908-4025-063. 09499538234. Sa atin naman pong talk and text, 0948-732-5832. At nais ko din po kayong imbitahan sa, kung mayroon po kayong mga radio, FM, mga kapatid, kasi binabalak na po ng ating pong mga mens dito sa NLEX Church of Christ na bumalik sa radio. At pinagmimitingan pa po nila ito. And also, mga kapatid, I would like to invite you also, and I would like also to invite you, mga kapatid, to join us in our worship from 9 a.m. to 12 noon. And also sa hapon from 3 p.m. to 5 p.m. Dito po sa NLEX Church of Christ. Dito, ang address po namin ay dito po sa Luke Foundation Building, 90 Leonard Wood Road, Luke Foundation Building po, mga kapatid. Dito lang po yan sa malapit sa DSWD Baguio City. So, yun lang po, mga kapatid, ang ating po mga balita. So, kung mayroon po kayong mga katanungan, kung nais nyo po kaming i-message, mga kapatid, mag-message lang po kayo sa amin sa Gmail. This is our Gmail account, rescuebibleradio@gmail.com. Kung mayroon po kayong mga katanungan na nais po ninyong itanong sa ating pong mga preachers, mga kapatid, at sasagutin po nila yan. Yan lang po ang ating pong mga balita. Mag-subscribe po kayo sa ating YouTube videos, and back to you, Art Angel. Salamat, Franz J. Imbat, ang ating correspondent na taga Restoration Bible College. Aba, exciting ngayon, Philosopher, dahil malapit na ang Rescue Bible Camp. Ayan. Wow. At ngayon ay kumikilos na ang ating mga young people sa New Lucban Extension Church of Christ para magawa natin ang nalalapit na Rescue Bible Camp this coming May 24 hanggang May 27. Kung saan natin gagawin, Philosopher, ay hindi pa natin alam. Oo, Yes. sapagkat kailangan paghandaan niyang mabuti. Oo. Ano po? Kaya excited na ako sapagkat ito ang ating activity, the most exciting activity of the year. Aba, at syempre, para maging exciting yan, Oo. ang plano natin ay ilayo naman natin sa Baguio City, Captain Punta Isla. naman tayo sa mainit area. Ayan. Kasing ganda ng ating background ngayong, Philosopher. Anong masasabi natin sa ating background ngayong, Philosopher? Abay, ka dyan baka mabasa ako O, siya nga pala, pakilala natin ang ating Bible reader sa presentation natin ngayon. Walang iba kung hindi si Brother Rex Balangitan. Magandang araw po sa ating lahat at patuloy lang po tayong makinig.
Ayan. Alright. At syempre po, para sa ating tampok na katanungan, papasukin naman natin ang ating isa pang student correspondent. Walang iba kundi si Boy Genius. Boy Genius. Hi, Pasok. magandang umaga mga ka-YouTube viewers, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi mga tatay, mga nanay at mga kabataan at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa YouTube. Ako po pala si Boy Genius na nanggaling sa Anao, Tarlac at kasalukuyang nag-aaral dito sa Restoration Bible College. At ang tampok na katanungan natin ay nanggaling sa ating YouTube viewers na ang tanong, ang sinner's prayer ba ay meron sa Biblia? Ano nga ba itong sinner's prayer? Na kapag may dumarating na mga pastor na nangangaral sa atin at tayo'y pinapasunod sa kanilang panalangin, na kapag sinusundan daw natin itong panalangin na ito'y tayo'y maliligtas? Totoo nga ba na ang panalangin lamang ay maliligtas na tayo? Ating malalaman yan dito sa Let's Challenge the Bible. Back to you, Archangel. Salamat, Boy Genius, sa tanong na yan. Ang piling-piling tanong natin. Oo. Dito sa ating Let's Challenge the Bible. Pag-usapan natin, Captain Islao, ang sinner's prayer. Aba. Napakaganda niyan, philosopher. Ito ang pinaka-trending ng Oo. mga pastor. Kasi kahit saan ka ngayon pumunta, philosopher, tila baga ito na ngayon ang paraan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Oo nga eh. Kahit saan ka pumuntang denominasyon, yan ang pinagagawa nila. Oo. Kaya siguro yung ating viewer na ito ng YouTube ay gustong malaman, is the sinner's prayer scriptural? Aba. So yan na malalaman natin at napakaganda yung report na ginawa sa atin ni philosopher para makita natin saan ba nang galing, Captain Islao, ang sinner's prayer. Sinner's prayer Ano ba na ang ito? origin na ito, Brother Rex Balangitan, ng ating sinner's prayer? Prayer. Kaya pakinggan natin ang report na final ni philosopher. Ito ay piling-pili para sa inyo. Pasok, Hello, philosopher. at kumusta po kayong lahat? Mga YouTubers na nakikinig po sa atin ngayon. Ako po pala si Philosopher at kayo po ay nandito sa ating portion na pinamagatang Alam Mo Ba? Alam niyo po ba mga kabsat kung paano po nagsimula yung tinatawag natin na The Sinner's Prayer? Dito po mga kabsat ay tatalakayin natin yung history kung papaano yung original plan of salvation, mga kabsat, during the first century ay nagbago. Alam niyo po ba na yung original plan of salvation during the first century sa panahon nila Apostle Paul ay yung tinatawag natin na baptism na immersion. Ano po? Pero pagdating po mga kabsat ng 3rd century, sa panahon po ni Constantine, doon sa kanyang conversion, na kung saan si Constantine ay binautismuhan doon sa kanyang deathbed. Kasi meron na siyang sakit, mga kabsat. Dito po, during the 3rd century, marami po ang nagkakasakit sa panahon na ito, na kung saan kinakailangan po na ang Catholic Church nung araw ay kinakailangan i-modify nila yung tinatawag natin na plan of salvation. So, yung ginawa, dahil yung mga may sakit ay hindi na makabangon sa kanilang higaan, ang ginawa po ng mga pare nung araw, mga kabsat, ay pinalitan nila yung original plan of salvation na immersion. Yung ginawa po nila, mga kabsat, ay meron na ngayong tinatawag natin na wisik-wisik or yung puring. Kukuha sila ng konting tubig at bubuhusan nila yung noo nung may sakit. At sa pamamagitan nito ay siya daw ay makukonvert sa pananampalataya. Dito po mga kabsat nagsimula na magbago yung tinatawag natin na original plan of salvation, na kung saan tinatawag na apostasy. Na nagsimula na ang mga tao nung araw ay mag-deviate sa katotohanan at lumayo at gumawa ng kanilang sariling plan of salvation. Na wala naman talaga sa Biblia, mga kapatid. At dito po, yung pong sinner's prayer ay nagsimula during po, mga kabsat, ng tinatawag natin na The Great Awakening during po ng 1730. Ang tawag po dito ay The Great Revival Movement, na kung saan ang maraming leaders ng iba't ibang religious group ay nagtipon-tipon upang pag-aralan kung paano gawing exciting yung worship nung araw, sapagkat boring daw yung original plan kung paano yung mga Kristiyano ay magsamba sa Diyos. So kinakailangan ang mga preachers ay mag-isip ng pamaparaan para yung sinasabi natin na
yung original na pagsamba sa Diyos ay magbago. So dito po yung tinatawag natin na the Great Awakening or yung the Great Revival Movement. At meron pong isang mama, ang pangalan po niya ay si Eleazar Wilak. At inimbento po niya yung tinatawag natin na mourner's seat. Ito po ay isang personal, mga kabsat. Yung gagawin nitong si Eleazar Wilak, dahil isa siyang abogado ng batas, ay parang in-apply niya yung kanyang called, yung kanyang trabaho dito sa Biblia, na kung saan ay yung kanyang prospect ay one-on-one niya, mga kabsat. Parang ini-interrogate niya ito. Ayan po ang tawag dyan ay mourner's seat, na kung saan sa bandang huli, pagka magko-confess, yung kanyang ini-interrogate na ito, parang magsisisi siya, magpipray silang dalawa. Ayan, at ang mag-lead ng prayer ay walang iba kung hindi si Eleazar Wilak, at sa pamamagitan ng panalangin, siya ay maliligtas. Dito po, mga kabsat, nag-umpisa yung tinatawag natin na sinner's prayer. Pero during na mga panahon na ito, mga 1700s, 1800s, hindi pa lubusan na tinatawag na sinner's prayer ito. Hanggang lang sa pagdating na nila Billy Graham, kaya ito later on na ito tinawag na sinner's prayer. Nag-evolve doon sa inimbento ni Eleazar Wilak. Dito po, mga kabsat, sa pag-evolve, pagdaan ng maraming taon, during po ng 1801 hanggang sa 1835, meron po tayong tinatawag na the Second Great Awakening. Na kung saan itong Second Great Awakening is inferior doon sa nauna. Na kung saan dito po sa Amerika, sa Kentucky, ay meron pong isang mama, ang pangalan po niya ay si Charles Finney, na kung saan minodify naman niya yung mourner's bench nitong si Wilak at ginawa niyang anxious seat. Dito po sa anxious seat, mga kabsat, hindi lang ito one-on-one, mga kabsat, ginawa po niya itong parang one-on-one confession or counseling, na kung saan yung isang tao, yung kanyang prospect ay kanya pong kokonsensyahin. Ayan po, kokonsensyahin niya na siya ay makasalanan, siya ay kinakailangan niya ng Savior, at kung saan yung kanyang prospect na ito na kanyang kinakausap ay magsisi at magrepent, sila pong dalawa ay magpipray at ililid nitong si Charles Finney. Ayan po, ito po ay parang pinaganda lang yung pangalan, pero halos pareho lang doon sa mourner's bench, nitong si Wilak. Pagdaam naman po ng maraming taon, dumating naman po itong si Dwight Moody. Ayan. Si Dwight Moody. Ayan. Dito po sa 1860 hanggang sa 1890. At ito pong sa panahon naman ni Dwight Moody, pinalitan naman niya yung tinatawag natin na mourner's bench at ginawa niyang inquiry room. Na dati ay nasa upuan lang sila. Ngayon po ay nasa isang kwarto na, mga kabsat. Dito po, mga kabsat, talagang hindi lang iisa yung kanyang kakausapin dito, kung hindi grupo na ito ng tao na kung saan merong isang speaker na magsasalita, at ito pong mga speaker na ito ay talagang napakagaling na speaker, na kung saan talaga yung mga tao, yung kanyang mga listeners ay talagang ikaw ay kanyang i-convince na ikaw ay makasalanan, na kung saan ikaw ay magiging emotional to the point na ikaw ay iiyak. At ito po ay may kasama, mga kabsat, na music. Ayan. Dito po sa inquiry room na ito, mga kapatid, yung mga tao doon ay talagang makita mo na mag-iiyakan. Sapagkat ito po ay parang form ito ng psychology, na kung saan talagang pinupunto nila yung emotions mo, para nang sa ganun po ay ikaw ay talagang paiiyakin ka nila. And then sa bandang huli, mga kabsat, sila po ay magpipray at ililid, mga kabsat, ng prayer leader, na kung saan ang lahat po ng mga kanyang mga listeners ay susundan yung kanyang panalangin. At dito po sa inquiry room na ito ay talagang malawakan na ito. Kaya lang nasa isang room lang sila. Talagang private ito, At ikaw ay parang isa psychology kanya, at ikaw ay magiging talagang emotional. Hanggang ngayon, actually, ginagawa pa rin yan ng mga ibang denominations. Actually, nung high school ako, ginawa namin yan Nagkaroon kami ng lahat ng klase namin ay nagkaroon ng ganyan na activity, at pumunta kami sa isang room at merong isang speaker
na talagang napakagaling nga na magsalita at talagang ikaw ay mapapaiyak sa kanyang kagalingan na magsalita. Kanyang kukonsensyahin kanya talaga, no? Sasabihin niya kayo mga pasaway kayo sa nanay niyo. Tapos sasabihin niya yung mga yung mga makahabagdamdamin na ginawa mo, no? Ipapaalala niya lahat. Ayan. So dito po sa lugar na ito, parang may kasama itong psychology na kung saan ikaw ay parang brainwash, kabsat. Pardon my words, pero alam niyo na kung ano po ang ibig kong sabihin. Dito po mga kabsat, nag-evolve na naman yung inquiry room sa panahon po ni Billy Sunday. Ito po mga kabsat ay concert type na ito. Hindi lang sila nasa isang kwarto, kung hindi nandito na sila sa labas na kung saan meron ng concert mga kabsat. At ito pong si Billy Sunday ay isang baseball player. Talagang sikat itong mama na ito na kung saan every concert niya mga kabsat ay talagang dinadayo ng napakaraming tao. At dito po mga kabsat sa concert na ito ay napakarami nilang conversion. So ito pong Billy Sunday na ito mga kabsat, inimplement niya na yung kauna-unahan na tinatawag natin na sinner's prayer. Siya ang pinakauna mga kabsat na gumawa or pinakauna na tumawag sa pangyayari na ito na kung saan kinakailangan mong sundan ang kanyang panalangin at tinawag itong sinner's prayer during the 1900s sa panahon po ni Billy Sunday. At concert type na ito na kung saan marami ng tao talaga ang pupunta at makikinig doon sa kanyang concert. At pinangunahan pa ito mga kabsat, siya rin ang nag-inspire kay Billy Graham na magkaroon ng tinatawag natin na crusade. Ito naman po, mga kabsat, during the 1900s na ito, ay talagang malakihan na ito na kung saan mapapanood mo na ito sa TV at sasabihin, mga kabsat, na sundan mo ako sa panalangin na ito. Lord, ganyan na po, no? So, alam niyo na po kung paano yan. Na kung saan talagang ikaw ay mapapaiyak sa mga makahabagdamdamin na concert na ito at ikaw ay makukonsensya at ilalagay mo naman yung kamay mo doon sa TV. Ganyan po na, oh Lord. Ganyan po. Ayan, so, alam ko po yan mga kabsat sapagkat meron din po yan dito sa Pilipinas. Ayan, so, ang next naman po ay walang iba kung hindi si Billy Graham at itong si Dr. Bill Bright. At sa panahon na ito ay tinawag na ito na crusade na kung saan in-apply na yung 4 spiritual laws. Mga kabsat, you can never find sinner's prayer in the Bible. You can only find it doon sa 4 spiritual laws ni Bill Bright. Ano po? Inuulit ko po, ang sinner's prayer ay wala po sa Bible. Ito po ay nandoon sa 4 spiritual laws ni Bill Bright. At dito po mga kabsat sa crusade na ito ni Billy Graham at saka nitong si Bill Bright, mga kabsat, ay talagang libo-libong tao na ang dumadagsa dito na kung saan ay yung ginawa nila doon sa original na plan of salvation ay pinadali nila. Mga kabsat, ang sabi nila ay mag-pray ka na lang at ikaw ay maliligtas. Mga kabsat, you can never find that in the Bible na kung saan mag-pray ka tapos tatawagin ka ng born again. Hindi po mga kabsat. Wala po ganoon sa Biblia. Ito po ay pinauso nitong si Billy Graham at ni Bill Bright noong pong 1940s hanggang sa 1970s at inulit mga kabsat sa panahon natin ngayon. Ayan po, ito pong concert na ito ay naging sensational na kung saan sa panahon natin ngayon ang mga sikat na mga singers ay ginagamit ito at kung doon sa huli, doon sa ending ng kanilang crusade na ito ay magkakaroon na sila ng tinatawag natin na sinner's prayer at maraming tao ang magtataas ng kamay at sila po ay iiyak at susundan ang panalangin ng 4 spiritual laws ni Bill Bright. Ayan po mga kabsat ang history po ng sinner's prayer kung paano ito nag-evolve from the original plan of God, kung paano nag-deviate ang mga tao doon sa tinatawag natin na baptism. Yung bautismo, yung original plano ng Diyos. And yet naging puring sa panahon nitong si
Constantine, ano po, at naging prayer na lang sa panahon ni Wilak hanggang sa panahon natin ngayon, ano mga kapsat, ay ginawa ng shortcut at sabihin, hindi na importante ang bautismo. Mag-pray ka na lang and you will be called born again. Ayan po. Ito po ang ating alam mo ba portion, mga kabsat. Ako po si Philosopher. At kayo po ay nakikinig dito lamang po, mga kabsat, sa Bible study, mga kabsat. Ano po, so Bible study, ano? So let's challenge. Salamat, Back to you, Philosopher, Archangel. sa napakagandang pagsalaysay niya ng history Oo. ng sinner's prayer. So siguro naman na maintindihan ng ating mga viewers kung saan pala nanggaling Nag-originate yan. itong sinner's prayer. Bigyan natin ito ngayon ng komentaryo. Punta Oo. muna tayo dito sa history ng sinner's prayer, Captain Islam. Anong masasabi mo? Anong comment mo dito sa report ni Philosopher? Iti wow. Ibang klase na. Hindi po. Matutuwa niyan si Vice Ganda. Pintusan ko siya eh. Oo. Ano po, yan ay way kasi ng tao. Oo. That is not a way of God. Oo. At yan po ay isang malaking panlilinlang. At ito po ay isang panloloko, lalong-lalo na doon sa mga tao na walang alam sa salita ng Panginoon. Oo. Kasi it is more on emotion kasi. At pag sinabi nating emotion, yung kaligtasan dinadaan doon sa emotion na pagdaramdam ng isang tao, lalong-lalo na ina-admit niya sa kanyang sariling siya ay makasalanan. Lahat po Oo. tayo ay makasalanan, mga Oo. kapatid. At itong mga pastor na ito ay yun yung way para sa ganon ay sila ay magsisi at sasabihin nilang you are now born again. In other words, it does not touch the intellect that Yes. much. Oo. Diba? Ang kanyang natatamaan ay yung emosyon ng Yes. tao. Pero balik muna tayo dun sa history, Captain Islam. Bago natin talakayin yung pinakaugat ng sinner's prayer kung talaga nga bang ito ay scriptural o hindi. Napansin natin na sa report ni Philosopher, inumpisahan niya dun sa original na sinasabi niya na ito ay iba ang gawain ng mga apostol nung first century, Philosopher. Yes. At Totoo dyan niya inumpisahan niya at nakita mo yung transition, yung period of nag-evolve ito. At ang laki ng influence dito sa evolution na ito, Captain Islao, ni Constantine the Great. Dahil nga nung siya ay nasa deathbed, ay imposibleng ma-apply sa kanya yung tinatawag na baptism. Confession, repentance, and baptism. Yes. At para manatili, at manatili siya sa kanyang pananampalataya dahil nasa deathbed na siya. So ang ginawa ng philosopher ay pinadali niya to. Diba? So, makita natin nung panahon na yan, sa 3rd century, ay meron ng tinatawag na deviation o nag-depart na from the original teaching ng mga apostles. Oo. At mapansin mo, nung period ng namamayagpag ang Katoliko, mga kapsat, ay nagkaroon na ng tinatawag na infant baptism. At nagkaroon na rin ng tinatawag na confirmation. Dalawang klaseng bautismo yan sa Katoliko, mga kapsat. Yung infant baptism, Yes. at pag lumaki ka na, philosopher, ay Confirmation. meron tinatawag na confirmation, babautismo ang kauli. Oo. At what is hindi alam ng karamihan dito dahil most of the evangelicals, kung tawagin nila ngayon, ay nagbabaptize na. Oo. Pero originally, galing ako sa Methodista Originally, ang mga Methodist at ibang mga evangelical nung araw, mga Presbyterian, ay naniniwala sa tinatawag na inherited sin, philosopher. Oo. Kaya nga yung mga bata ay binabautismuhan nila. Yes. Pero nung dumating na yung tinatawag na Great Awakening, sabi nga dyan sa history ni Philosopher, ay nagkaroon na naman ng pagbabago when it comes to salvation. At isa lang yung sinner's prayer na ito, na binago. Actually, yung way of worship mismo ay nagbago sapagkat pinasok na nila ang musical instrument sa loob ng sinatawag natin na bahay-sambahan. Oo. Na nung dati naman, mga kapatid, ano po kung maalala nyo yung mga reformers, ang sabi nila kung ikaw ay gumagamit ng musical instrument sa pagsamba mo sa Diyos, ay para kang nasa circus. Ayan po, Oo. mga kabsat. At ayan po ay kasama sa Great Awakening. Hindi Oo. lang yung way of salvation ang binago, even yung way of worship ay binago. Kaya nga po, isa yan, mga kabsat, sa pinaka hindi ko nga maisip kung paano nangyari ito, itong Oo. Great Awakening na ito, na kung saan napakaraming binago. Ayan, at makita natin yung transition kung paano nag-evolve into sinner's prayer.
Ano po, yung Siguro, pamamaraan nila. ng siguro conversion. philosopher, we will make also another video Oo. tungkol naman dyan sa mga musical instruments. Oo. Dahil isa yan din sa Pinaka-issue. issue ng pagbabago, yung departing o yung Yes. apostasy. Mhm. Dahil ngayon, pag wala kang instrument, Hindi ikaw, ka in. ikaw pa nga ay sasabihin nila, hindi kayo ligtas. Oo. O ay kulto. Ikaw ay Kulto kulto. ka. Samantalang yung pinaniniwalaan nila, sila Martin Luther, sila John Calvin, ay nilalabanan nila nung araw pag may musical instrument na Oo. ipinasok sa loob ng pagsamba. Even the Catholic Church noong araw. Ano po ay talagang against sila sa Oo. musical instrument. Oo. Later on lang po yan at saka tinanggap. Oo. So, back tayo dun sa pinag-uusapan natin na sinner's prayer, mga kapatid. Balik tayo dyan. Napakahalaga yan sapagkat alam nyo mga kapatid, itong sinner's prayer ay lahat ng halos denominasyon Oo. ay ginagawa ito. At maski sa radyo, pagkatapos mangaral ng isang pastor sa radyo, abay yung ending niya mga kabsat ay pasusunurin niya ang lahat ng tagapakinig niya sa isang panalangin. Oo. And an instant, Captain Islao, ligtas na sila. Oo. At ang pinaka-worst doon, yung sasabihin niya, you are now born again. And if you're born again, humanap ka na ng church kung saan ka lalago. Wow, parang multiple choice Church letter A, church letter B, church letter C. Saan kaya ako dyan lalago? At mamimili ngayon ako. Dahil denominasyon nga sila. Nakita natin mga kapasat, one mistake or error leads to another. Kaya isa pa yan sa ating dapat pag-usapan. Una, siguro unang punto natin dito, philosopher, nais nating stress dito. Ang tanong kasi natin, am I saved? Diyan sa isang panalangin na yan, is the sinner's prayer scriptural? Sagutin kaya natin itong tanong na to. Ang sinner's prayer ba, philosopher, ay nasa Biblia? Anong masasabi mo? Ayan, actually mga kabsat, ay wala po akong mabasa na dito, na sinner's prayer sa Biblia. Ano po? At kung meron man, actually yung ginagamit ng mga denominations, ay yung pong Romans 10. nakasulat doon sa 1 John 1 verse chapter 1 Oo. verse 6 hanggang doon sa verse 9. Oo, pabasa Ano po? natin kay Brother Rex. Isa yan sa mga passages na ating pwedeng gamitin. Dahil ito yung mga katibayan nila. Oo. Pag tinanong mo, Sinasabi. is the sinner's prayer in the Bible? Sasabihin nila, yes. At ang verse na yan ay yung 1 John chapter 1 verse 7 down to 10. Pabasa natin kay Brother Rex. Ayan, Ito at po ang binuksan ko na sinasabi. aking Bible. Sa NIV. Mhm. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive us our sin, and purifies us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. Jan bro, Jan. Oo. First John. Oo. Ayan, salamat Brother Rex, At kung titignan mo naman ang context nito, Captain Islao, Oo. alam naman natin na ang lahat ng mga tao na tinutukoy ni John dito ay nabautismohan na. Oo, mga Kristiyano na General yan. Diesel, Sapagkat sila ay mga Kristiyano na. Ang keyword dyan yung verse 7, sabi, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Sino ba tong having fellowship with one another na Mga to? Kristiyano? Na lumalakad sa liwanag. Mga Kristiyano to. Kaya hindi po pwedeng gamitin ito na sasabihin nila, this is the sinner's prayer. Mga kabsat, ito ay privilege ng isang mananampalataya. Ang sabi ni Juan dito, kayong mga nabautismohan na mga Kristiyano, huwag niyong sabihin hindi kayo nagkakasala. 'Di ba? Sabi ni John, huwag mayabang. Sapagkat you are still committing sin. Pero, ang sabi ni John dito, diniinan niya, dahil tayo ay anak na ng Diyos, remember tong Romans 8 verse 15, nang tayo ay binigyan ng spirit of adoption, ang Yes. sabi ni Pablo doon, pwede na tayong makatawag doon Ng sa Aba. Diyos na nasa langit na ating Ama. Diba? So, pagka ama na natin siya, abay, may pribilehyo tayo sa Kanya. At isa sa privilege na ito, mga kabsat, lahat po ng nanonood sa atin ay yung makahingi ng tawad sa ating Ama kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan. At dahil dito, philosopher, tayo ay nililinis. Sabi, the blood of Jesus purifies us. Perpetual po ito, isang pribilehyo ng Kristiyano. We may never be perfect while we are here, but we are definitely forgiven.
tayo po'y pinapatawad kaya tayo nananatiling malinis. Kaya ang sabi ni Pedro dyan sa 1 Peter chapter 1 verse 16, "Be holy, for thou art your God is holy." Ayan, I'm sorry, for your God is holy. So, ang isang Kristiyano nananatiling malinis because we are in the fellowship. The blood of Jesus is in the fellowship. That's why ang kanyang dugo ay patuloy na naglilinis sa ating mga kasalanan. So, sa question na, is the sinner's prayer in the Bible? At kung ito po ay gagamitin nila, mga kabsat, wrong context po ang pagkagamit nila dito. Sapagkat hindi po ito tumutukoy sa sinners. Ito po ay tumutukoy doon sa mga Kristiyano nang nagkakamali pa rin. Sa saints. Oo, kasi pag sinabi pong sinner's prayer, mga kabsat, or sinners, ito po yung mga taong living in sin. Sila ay nabubuhay pa sa kasalanan. Kaya nga, sinners. Ang Kristiyano po ay hindi na sinners dahil forgiven na po sila, sanctified and justified, mga kabsat. So, definitely, philosopher, sa sinabi mong bersikulo, hindi ito pwedeng gamitin para sabihin nila, sinner's prayer to. Hindi. Prayer ito ng Kristiyano. Number 1. Ang sinner's prayer, prayer pa ng hindi Kristiyano. Okay? Number 2 na verse na ginagamit nila, mga kabsat, listan nyo ito. Kung pwedeng sanang ibuksan ni Dr. Rib, ng ating Director Rib, ang ating application, itong Romans chapter 10 verse 9. Sabi nila, walang sinner's prayer sa Biblia, but it is implied, mga kabsat, na itong Romans chapter 10 verse 9, ito yung tinatawag na sinner's prayer. At pabasa natin ito kay Brother Rex. Yung Romans chapter 10 verse 9. Totoo ba na ito ang sinner's prayer, mga kabsat? Brother Rex? Pakibasa mo nga yung sinasabi nilang sinner's prayer sa Romans chapter 10 verse 9 hanggang verse 10. Pabasa mo na. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Oo, di ba? So, sa totoo ba, Captain Islao, ito ba sinner's prayer? Anong masasabi mo dito? Aba, mga kapatid, hindi po ito sinner's prayer, mga kapatid. Dahil ito po ay tumutukoy, kung titignan nyo po, yung context ng Book of Romans, dalawa po tao audience po dito. Mga Kristiyano na Hudyo at mga Hintil. Ulitin ko po ulit. Ito po ay mga Kristiyano ng Hudyo at Hintil. Yan po ang audience dyan ni Apostol Pablo. At ito ngayon ay pinapaulit niya at ipinapaalala niya kasi hindi pa siya nakapunta dyan sa Romans, mga kabsat. Kundi pupunta pa lamang po siya dyan. So, kung titignan natin itong context na ito, noong sinasabi niyang, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. It doesn't mean, mga kapatid, na i-confess lamang natin ang ating mga kasalanan at tanggapin natin as Jesus as Lord, personal Savior, and then we are saved. Hindi po ganun, mga kapatid, sapagkat meron po tayong tinatawag na contextual investigation. Kung titignan po natin dito sa chapter 10, verse 16, ano ba ang ipinangaral sa mga Hudyo, mga kapatid? Basahin ko po. Ang sabi dito sa verse 16, but they have not all obeyed the gospel. And then for Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? Because most of the Jews, mga kapatid, they reject the gospel of Jesus Christ and they don't believe the gospel of Jesus Christ. So ibig sabihin nito, mga kapsat, one verse that does not explain itself. Does not explain all. Does not explain all. Kinakailangan natin, mga kapatid, ng tinatawag natin na whole Bible context. Erase yung Captain Islao. The Bible explain itself, but one verse does not say it all. Yes. Diba? Kinakailangan mo yung sinasabi ni Captain Islao na whole Bible context. Diba? Actually, yung context niyan, makikita mo doon sa verse 1 mismo. Ang sabi niya, brothers. Sino po ba ang tinatawag niya na mga brothers? Hindi ba ito ay mga Kristiyano? At sino ba yung nandoon sa verse 9? Sabi niya doon that Jesus is Lord. Sino ba yung tumatawag
na ang Diyos ay Lord? Ano po, na si Kristo ay Lord? Hindi ba mga Kristiyano? O nakakita ka na ba ng mga antichrist na magsasabi Jesus is Lord? Oo. Nakakita ka ba ng Muslim na magsasabi Jesus is Lord? Hindi ba ito mga kabsat? Ano? Ang tinutukoy dito ay yung mga Kristiyano. Ang kinakausap nitong si Apostol Pablo doon sa Romans chapter 10 verse 9. So hindi ito tumutukoy doon sa sinner's prayer sapagkat Kristiyano na sila. Ayan. Tinanggap na nila ang Diyos, mga kabsat. Oo. At Ayan. nabautismuhan. At nabautismuhan. na sila. Kaya hindi yan sinner's prayer, Oo. kabsat. Punta tayo sa wider context para maintindihan natin ito. Ano? Wider to. Lalayo tayo sa Romans. Ano ba yung sinasabi ni Pablo na confession? You must confess, sabi niyang ganon. Tignan natin yung nangyari sa eunuch. Oo. Sa Acts chapter 2, beginning from verse 36 to 37. Para makita natin, Captain Islao, kung prayer nga ba ito. Oo. Kasi sabi, if you confess with your lips, di ba? Sabi niya, prayer yan. Implied na prayer yan. Ginawa din ng eunuch to. Tingnan mo kung prayer nga yung ginawa ng eunuch. So we go to the wider context para maintindihan natin, ano ba yung sinasabi ni Pablo dito na confession? Is this a prayer? O is this talagang literal na sasabihin mo na si Jesus ay anak ng Diyos? At explain natin ito mga kapatid kung bakit mahalaga yung confession, Oo. lalong-lalo na sa panahon nila, Captain Islam. Yes. Di ba? Pabasa muna natin kay Brother Brother Rex. Rex yung Acts chapter 2, Verse beginning from 36. verse 36 down to 37. Ayan. At mamaya tuloy natin sa verse 38 kung anong ginawa ni Philip tsaka nung eunuch. Okay, Brother Rex, babasa mo yung Acts chapter 2. Baka nag-sinner's prayer. Tingnan natin kung nag-sinner's prayer nga. O ano yung confession na sinasabi dito ni Pablo. Kasi si Pablo din ito eh. Oo. Diba? Ay si Philip pala ito. Si Philip ito, mga kabsat. Okay? Si Brother Rex, Basahin pabasa mo, mo yung Brother Rex. Acts chapter 8, beginning from verse 36 down to 38. Ayan. Hinahanap ni Brother Rex at ipa-flash ni Direct Riv sa ating screen ang Acts chapter 2, verse 36 hanggang verse 38. Wala siyang Acts 36 eh. Oh. Bigyan mo nga yung Bible ko. Oo. Kasi nasa footnote yung kanya. Okay, basa. Brother Riv. Ay, Brother Rex. Acts chapter 8, verse 36. 36. Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, See, here is water. What hinders me from being baptized? Ayan. Then Philip said, Ayan. If you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Oh. Ayun. Ayan. Di ba? Ang pagkagamit doon sa Archangel, believe. Oo. But in the other version and translation is confess. Oo. If you confess that Oo. Jesus is the Son of God, and then, anong... But actually, ang ginawa doon is actual confession. Yes. Dahil sinabi niya sa kanyang bibig, di ba, na si Jesus ay anak ng Diyos. Yes. So, yun ang pinagagawa sa kanya ni Felipe, isang ebanghilista. Oo. Sabi ni Felipe, ay bago kita bautismohan, kailangan madinig ko sa labi mo Oo. na si Jesus ay anak, ng Diyos. Ang tanong, yung sinner's prayer ba, sinasabi yon? Ang Oo. sinasabi ng sinner's prayer, makasalanan ako. Oo. Di ba? Oo. Sinabi ba nung eunuch dito na, makasalanan ako. Di ba? At Lord, tinatanggap kita sa puso ko, pumasok ka. Wala namang confession na sinabi doon na si Jesus ay anak ng Diyos. Oo. Di ba? So makita mo dito, iba yung sinner's prayer. At ang sabi dun sa verse 38, ito na yun naman yung original na plan of salvation ng Diyos. Oo. Nanampalataya muna yung eunuch. Yes. Siya ay nagsisi sa kasalanan. Dahil tinuro yung repentance dito. Kaya Yes. nung nakita yung tubig, gusto magpabautismo. Yes. Sabi, ayan ang tubig, oh. Ano pang hinihintay mo, Felipe? Ano pang magpipigil para ako'y mabautismuhan? Oo. At syempre, sabi ni Philip, babautismuhan kita, pero kailangan madinig ko sa labi mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Yes. At nung sinabi yan ng eunuch sa verse 38, sabi doon, so he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he was baptized. Sa Tagalog niyan, Sir Archangel, Oh. lumusong sila sa tubig. Lumusong siya sa tubig. Ang binti niya inabas. Hanggang bewang to. Oo. Maraming tubig, sabi niya eh. Oo. Here's a lot of water. Oh, they went into the water. So, Mm. mas maraming tubig. Oo. So, makita nyo, kabsat, yung tinutukoy ng Romans chapter 10, verse 9 and 10 is actually confession with your lips that si Jesus ay anak ng Ng Diyos. Diyos. Kasi yan din ang sinasabi ng Matthew chapter 10, Verse 31, 32 and 33. 33. Oo, pabasa natin ulit kay Brother Rex. Ano? Matthew Ayun.
Tingnan mo kung anong sinasabi diyan sa Matthew Chapter 10, verse 32 and 33. Ano lang ng ating direktor? Matthew chapter 10, beginning from verse 32 down to 33. Basa, Brother Rex. Whoever acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. But whoever disown me before men, I will disown him before my Father in heaven. O kaya pala pinapasabi ni Philip sa kanya, you have to confess, 'di ba, before me. So kailangan marinig ni Philip na si Jesus ay anak ng Diyos. At ito na nga yung context of the philosopher. Pag may dumarating na Roman soldier nung panahon nila, pag narinig nila yung dug-dug, 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 dig-dig. Ibig sabihin, meron ng mga sundalo. Abay, dala-dala nila yan na philosopher, yung statwa ng Caesar. Syempre. At sasabihin sa kanila, bow down. Yumuko ka kay Caesar. Paano kung Kristiyano ka? Di ba? Gustong makita ng Panginoon kung talagang yuyuko ka kay Caesar o sasabihin mo, hindi si Caesar ang Diyos ko, si Jesus ang Diyos ko. Diba? So, ganun po yun. You need to confess. At ang confession natin lang is not only on the time of your baptism. It's a 24/7 confession. And that 24/7 confession, mga kapatid, is not a sinner's prayer. Sad to say, mga kapatid. Sana naintindihan niyo yan, mga kapatid. Okay, balik pa tayo dun sa Romans chapter 10 verse 9 na yan. Pansinin niyo to, mga kapatid, ha? Ang sabi ito, that if you confess with your mouth the Lord Jesus. Sa ibang version yan but if you confess with your mouth that Jesus is Lord, sabi niyang ganon, and sabi niyang ganon, and believe in your heart that He is raised from the dead. Nakita nyo, priority dito, mga kapatid, na tawagin nating Panginoon si Kristo. Nauna muna yung Panginoon bago yung tagapagligtas. Yung sinner's prayer, hindi naman sinasabi na si Kristo ay Panginoon. Ang sinasabi, tagapagligtas lang, tsaka na lang yung Panginoon. So makita nyo, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo ay may kinalaman sa kanyang lordship. Sa mga taong believe sa sinner's prayer, yung lordship, tsaka na yan. Ang importante muna ay maligtas sila sa pamagitan ng panalangin na yan. So yan ang aking dalawang argument dyan, mga kapatid. Alam ko makakatulong sa inyo yan sa pag-analyze nyo. Ito bang Romans chapter 10 verse 9 and 10 ay sinner's prayer? Kung sinner's prayer yan, bakit Panginoon ang tawag kay Kristo? Sinabi nga sa Acts chapter 2 verse 36, Sir Archangel, idagdag nyo po dyan, at itatype po yan ni Brother Reef, dito po sa Acts chapter 2 verse 36. At ganito ang kanyang pagkakasabi dito. Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ. This Jesus whom you crucified. So, unang ginamit sa Archangel, yung Lord. Kaya nga mahalaga ang sa pagliligtas natin, yung pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po nga tagapagligtas, tapos tsaka na lang yung Lord, ako munang masusunod. Hindi po pwedeng gano'n. Dahil sa Hebrews 5:9, alam natin na yung ating Panginoong Hesukristo, siya yung talaga magliligtas sa atin, at ang ililigtas niya, yung mga taong sumusunod sa Kanya. Gusto mo maligtas, tapos mag-iimbento ka, philosopher, ng pamamaraan mo ng pagliligtas ng ating Panginoon at hindi mo siya susundin. Kaya nga sinasabi namin po sa inyo na tahasan na yung bautismo ay utos ng ating Panginoon para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. So yun yung una nating pag-usapan. Sabi kasi nila, may sinner's prayer in the Bible. Nasa Romans chapter 10 verse 9 and 10 at saka nasa 1 John chapter 1 verse 7 to 10. So ito po ay inaddress na namin sa inyo. Kayo po ang mag-decide, mga kapatid, as we challenge the Bible. Sinner's prayer ba ito, mga kapatid? Kayo po ang magsabi niyan. At kami po ay nagbibigay lamang sa inyo ng thoughts namin at kayong makakaalam, sinner's prayer ba yan? Okay, so makita nyo, dako tayo sa isa pang issue about the sinner's prayer, kung ito ay scriptural o hindi, mga kapatid. So makita natin na wala talagang sinner's prayer. Sinner's prayer. Sapagkat confession po yun. Hindi po yun prayer, mga kabsat. Ngayon, tignan natin. Ano ba ang sinner's prayer? At kanina pinapaliwanag ni Boy Genius ito yung pagkatapos nung magsermon ng pastor philosopher, bigla na lang patatayuin. Tatawagin. Yung pastor ay magiging emotional at pinaliwanag din ni philosopher to kanina sa kanya segment na alam mo ba at makita mo ko-convict yung tao, ko-konsensyahin na siya ay makasalanan at pasusunod din sa isang panalangin. At ang keyword dito yung kasalanan. Diba? Sinner's prayer.
ano ba ang purpose, philosopher, kung bakit ginagamit nila yung sinner's prayer? Siyempre, kung may kasalanan, dapat mapatawad yung Kasalanan. Ang tanong natin sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin, totoo bang napatawad ang ating kasalanan dahil sa sinner's prayer? Aba. Ayan. Tignan natin ang opinion, ang kuro-kuro ni Captain Islao. Ayan. Talaga bang napatawad tayo sa sinner's prayer? Pag ito yung, ibig sabihin mga kausan, are you going to put your soul on the line sa prayer na yan? Ha? At kayo ba'y tiwalang-tiwala sa prayer na yan na pinatawad nga talaga ng Diyos yung kasalanan nyo? Captain Islao. Basahin po natin mga kabsat at isusulat ito ni Brother Reeve again. Diyan po sa John. Ipa-flash. Ipa-flash. Oo. Diyan po sa John chapter 9 verse 31. Ayan, pati Ayan. supply. Oo. John chapter 9. Talaga nga bang tayo ay pinatawad? Kanina ka pa eh. Tayo talaga ay pinatawad pagka tayo ay nananalangin? Oo. Sapat na po ba itong dahilan natin Oo. na tayo talaga ay ligtas? Sure ba talaga tayo sa mga ganitong pinagkagagawa sa atin? Oo. At gagamitan pa tayo ng tinatawag na 4 spiritual laws? Oo. Na kung saan very emotional ito at sasabihin ng pastor sa atin, you are now Save. born again. Oo. Sige, tingnan natin yung John, chapter 9, verse 31. Pakibasa mo nga, Brother Rex. Sinasabi po sa NIV, we know that God does not listen to sinners. Aray ko po. Ayun, stop Hindi. muna. Aray. Stop muna tayo, mga Oo. kapatid. Ang sabi po niyan, we know, sabi niya dyan, that the sinner, sabi niya, we know that God does not listen to sinners. Aba, bakit kaya? Ano bang dahilan kung bakit hindi pinapakinggan ng Diyos ang makasalanan? Oo. Kasi po ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, Oo. ito yung mga taong patay spiritually. Oo. Diba kaya nga ang sabi din po doon sa Isaiah 59:1 and 2, Oo. hindi rason na ang Diyos ay bingi. Oo. Hindi rason na ang Diyos ay hindi niya kayang iabot at maikli ang kamay ng Diyos. Sabi doon, hindi bingi ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. Oo. Hindi maikli ang kanyang kamay. Maaba ang kamay. Oo. At maliwanag ang tenga ng Diyos. Kaya lang, may problema, philosopher. May rason. Anong problema, philosopher? Merong kasalanan. Diba? Kasalanan pa rin. Kasalanan kasi. Diba? Kasi ang sabi Oo. po doon sa Isaiah 59 verse Oo. 1 and 2, Oo. sabi hindi naman dahilan na ang Diyos ay bingi, Kaya siya nga ay eh. bulag, siya ay pipi, hindi kanya marinig, hindi kanya kayang iligtas. Kung hindi, meron kasing kasalanan na bumabalakid Humahadlang. at humahadlang Hadlang. sa iyo. Oo. Sa madaling salita, mga kabsat, out of service. Or yung pagka sa cellphone Oo. no signal. No signal. Ayan. Ganyan po mga kabsat. Kumbaga sa ATM, Sa ATM Offline. offline. Dito po mga kabsat, Naintindihan nyo? dahil po sa kasalanan hindi kanya Kaya nga eh. marinig. So, gagamitin mo, philosopher, yung sinner's prayer para patawarin ka. Hindi ka marinig eh. May magagawa ba ang Diyos doon? Wala. Eh, alam naman ng Diyos na may kasalanan ka. Oo. At alam mo din na may kasalanan ka. Sa palagay ko, Captain Islao, ito'y kuro-kuro ko lang, maaaring mali ako. Bakit mo pa sasabihin sa Diyos na may kasalanan ka? alam naman niya. yan. At alam mo yan, mga kabsat. Na makasalanan ka. Ano ba ang pinagkaiba pag inadmit mo na may kasalanan ka at wala ka namang ginawa sa kasalanan mo? Oo. Di ba? So, wala rin. So, kaya nga, mag-sinner's prayer kayo, mga kapatid. Ano nangyari? Wala. Di ba? Dahil hindi naman yan ang pamamaraan ng Diyos ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang challenge natin sa inyo, dahil challenge to ng Bible, mga kabsat, are you going to put your soul on the line on something that is not instructed by Jesus Christ? Yes. Hindi naman yan inutos ni Kristo para gawin natin, para tayo ay mapatawad sa kasalanan natin. Oo. At papansinin mo, mga kabsat, kanino ba panalangin yan? Yan ba ay panalangin mo o panalangin yan ni pastor? Oo. Ang tanong, may tiwala ka ba na yung panalangin ni pastor ay pakikinggan ng Diyos? Baka mamaya yan pa nga mas maraming kasalanan kesa sa iyo eh. Oo. Di ba, mga kapatid, hindi yan commandment ng ating Panginoon. That is the commandments of man. Yes. Mark 7, verse Verse- 7. Alam mo, Oo. paborito ni philosopher
philosopher to. Nasa Matthew chapter 15 din yan, mga kabsat. Diba? Verse 9. We are following the commandments of man. Di ba? Yes. Sabi ni Pastor, sundan mo ang panalangin ito. Ang tanong, sinabi ba ni Jesus Christ na sundan mo yung panalangin na ito para tayo ay maligtas? Sana nandiyan yan sa Biblia na sabay-sabay tayo ng prayer, isa yung gagawin natin, maliligtas tayong lahat. Tignan nga natin, Sir Archangel, kung inutos nga talaga ito ni Kristo. Sige, tingnan natin. Buksan po natin sa Marcos 16, versikulo 15 hanggang 16. Ayan. At tignan nga natin talaga kung talagang inuutos ng Panginoon na mag-sinner's prayer ang lahat. Ang sabi niya dito, mga kapatid, papasa natin kay Brother Rex. Brother Rex, Mark 16, verse 15 and 16. Sabi po sa NIV version, He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned." Hindi sana sinabi ng ating Panginoon, go into all the world and preach the gospel to every creature, and then those who believe, mag-sinner's prayer na lang kayo. Ayan. Hindi ganun eh. Hindi ganun, mga kapatid. Dahil kung titignan po natin, ano po ang sinasabi ni Pedro? Noong siya po ay nangaral, nag-sinner's prayer din po sila. Tignan natin sa Acts 2 verse 37 and 38. It is a comparison. Kumbaga, ito yung utos, the command of Jesus Christ, Mark chapter 16 verse 15 and 16. Tignan naman natin yung fulfillment dito po sa Acts chapter 2 verse 37 and 38. Ang tanong sinunod ba nila yung command ni Jesus Christ? Sinunod ba nila? O ang sinunod nila yung command ni Pastor? Tignan nga natin, mga kapatid. Di ba? Ayan, basahin Tignan mo natin. kung let's challenge the Bible, mga kapsat. Nasa Bible yan. Challenge natin yan. Ayan, Rex, sige, basahin mo. basa. Acts chapter 2, verse 37, and then verse 38. Brother Rex. When Bagong dialysis lang yan kaya nag-a-adjust pa. Sige. Sabi po, when the people heard this, they were cut to the heart, and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Galing ni Pedro, ano? Yan At sa ang, mga tao. actually, yan ang first preaching of the gospel. Yes. Di ba sabi sa Mark chapter 16 verse 15, preach the gospel to all creature. Yung creature dyan, yung mga responsible people na pwedeng makatanggap ng gospel. At ang sabi ng mga tao, dahil naintindihan nila sa Archangel yung gospel sabi pa nga dyan, napagabag ang kanilang nasugat, hindi ba parang nasaktan. Di ba parang ganyan din yung sinasabi ni philosopher dun sa mga mourner's bench, anxious bench, kung ano-ano mga bench yan Di ba kinokonsensya yung mga tao na makasalanan sila. Parang ganyan din yung nangyari sa mga Hudyo sa panahon ni Apostol Pedro. Tama. Sabi kasi ni Pedro, kayo yung pumatay dun sa Lord tsaka Messiah na hinulaan pa in the Old Testament. Nakonsensya. So nakonsensya sila. Nasaktan sila. Kaya dumating sa katanungan, sabi niya, what shall we do? Men and brethren. Mga kapatid na mga Hudyo, dahil pare-pareho silang Hudyo Siyempre. Di ba? Wala pang sila Pedro pa lang ang Kristiyano, ito hindi pa. Siyempre magkalahi sila, sabi, men and brethren, what shall we do? Aba, ang tumayo si Pedro. Tumayo. At ang motion pa ganyan, Siyempre, parang pastor Di ba? Parang Aba, ang dami yan ang dami yung audience ni Pedro. Parang yung concert ni Billy Graham. Ganon sila pang sabi, with their hands motioning, sabi sa mga ganon siguro yan. Sabi niya, men and brethren. Anong gagawin niya? Tumindig si Pedro. At sinabi niya, repent and be baptized. Every one of you. Walang exempted yun, for the forgiveness of your sin. Calling in the name of the Lord. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Di ba? Sana sinagot sana ni Pedro, mga kapatid. Ay ito yung mga sinasabi ng pastor. Sige, agtakder kayo. Tumayo kayo. Sana, tumayo kayo. Itaas nyo ang mga kamay nyo. Ingato nyo, tiiman nyo sa Ilocano. At sundan sa Pangasinan. Sa Pangasinan. Itagayoray limayo. Sa Kangkanae, Brother Rex. Imayo.
Oo. Itaas nyo yung kamay nyo. Di ba Oo. pinatataas yung kamay? Natataas eh. Oo. Di sana, Ako nga, na-victim din yan eh. Nung bata pa ako, mahilig ako sa gaya-gaya eh. Oo. Nakita ko yung kaliwa ko, tinaas yung kamay. Oo. Yung kabila, tinaas yung... Tataas ka rin. Nakakaya naman, philosopher, pag di tumaas yung kamay ko. Oo. Sabay iyak. Konting yan. Titignan ko muna, pag nakapikit na sila, tataas ko na rin yung kamay ko. Tapos, na big time ka rin. Anong sabi ni Pastor? Lord? Sundan, sabi mo. Ay, sabi. At pag nakataas na yung kamay, sabihin, sundan nyo ang simpleng panalangin na ito. Sasabihin pa nila, simple. Simpleng ng loloko pala. Tapos, ang sabi nila, sundan ninyo ako sa panalangin na ito. Oo. Saka ngayon sasabihin ng pastor, sabay iyak pa. Oo. Lord, Oo, syempre. makasalanan ako, Lord. Sabihin naman nung respondent, ay, Oo. makasalanan. Ano kaya sinabi mo? Alam ko, matagal ko nang alam na makasalanan ka eh. Diba? Ang gusto ko sa'yo, sumunod eh. Oo. Ayoko sa'yo, magdrama ka lang. Tignan natin yan. Ang Diyos ba, lolokohin mo? Kahit na mag-iiyak ka dyan, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, sa tingin mo, patatawarin ka niya? Oo. Diba? Yun ang logic dun, mga kabsat eh. Dinadaan natin sa drama si Lord, hindi mo makukuha yan sa drama. Ang gusto niya doon, di ba, kung tatapusin natin yung John 9:31, kasi kalahati lang yung binasa ni Rex eh. Pinutol mo kasi, Rex, balikan mo nga yung John 9:31. Makita mo yung kalahati nun, doon pala ang Diyos nagagalak sa atin. Hindi pala doon sa sinner's prayer na yan. Brother Rex, basahin mo yung John 9:31, buuin mo na. Ayan. Para madinig naman ng mga tao na nakikinig sa atin, nanonood, at they will challenge the Bible also. John 9:31. I-flash mo nga direct. Sabi po sa NIV, we know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does His will. Ito malinaw. Mas malinaw pa yan sa alas 4, Captain Siyempre. Islam. Kaya ka pala hindi pinakikinggan, dahil makasalanan ka. Dahil hindi ka sumusunod. Kaya Pasaway ka. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka at pakikinggan ka niya. Kaya nga sabi ni Pedro, repent and be baptized. Gusto niya action. Ayaw niya ng promise. Ayaw niya ng drama-drama. Masyado na tayong madrama sa buhay natin eh. Huwag na natin idama yan Diyos sa drama na yan, na paiyak-iyak pa yan. Ang gusto ng Diyos, action. Anong gusto niya? Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Yes. Madinig sa ating labi na si Jesus ay anak ng Diyos, at sabi niya, magpabautismo tayo. Yes. Diba action yan? Diba? Ano masasabi mo, philosopher? Ang ano dito yung gagamitin naman nila na pangontra ay yung nakasulat naman doon sa Acts chapter 10 verse 4 na kung saan in-example itong si Cornelius na isang Gentile at talagang pagka nabuhay sa panahon natin ngayon tatawagin mo siya na santo sapagkat mabait ito hindi ba? Tumutulong sa kapwa, tumutulong sa mahihirap. Mas mabait pa nga sa atin yan eh. At sabi doon, laging nananalangin. At yung kanyang panalangin, according doon sa verse 4, ay pinapakinggan ng Diyos. At dito, mga kabsat, hindi pa siya Kristiyano dito. Yes. Hindi naman namin sinabi, mga kabsat, na hindi napakinggan yung panalangin mo. Ang sinabi namin dahil may kasalanan, yung pagpapatawad yun. Philosopher. Oo. Diba? At dito po, kahit naman na napakinggan ng Diyos yung, ano ba yung pinakinggan ng Diyos na mahalaga dyan? Hindi ba pinadala niya si Pedro? Di ba? Pero ang tanong, nung pinapunta ba niya si Pedro doon, napatawad na siya? Napatawad na ba siya sa kasalanan hindi niya? pa. Hindi pa. Siya ba ay Kristiyano na nung pumunta si Pedro doon? O Hindi pagkatapos niyang mabautismuhan? Pagkatapos niya na nabautismuhan. Dito po mga kabsat, sa ginagamit nila na bersikulo na ito, sinasabi nila mga kabsat, napapakinggan naman pala, di mag-pray na lang tayo. Yun na nga po mga kabsat yung punto, na hindi lang dapat natapos doon sa panalangin. Sapagkat alam ng Diyos na itong si Cornelius doon sa Acts chapter 10, ay hinahanap niya yung katotohanan. Anong nangyari? Ipinadala niya itong si Pedro. Para nang sa ganon, siya ay ma-convert sa pananampalataya, siya ay mabautismuhan. Hindi po niya pinadala si Pedro doon para sila ay mag-sinners prayer. So kung ang sinners prayer sana ang pamamaraan ng Diyos para tayo ay maligtas sa ating kasalanan, dapat sana sinabi ni Peter dito, mga kabsat, doon sa Acts chapter 10, sabi niya, Lord, dapat sasabihin din ni Cornelius, Lord, wala ka nga mabasa doon sa Bible sapagkat yung sinner's prayer
or yung prayer of acceptance na tinatawag, Oo. you can never find that in the Bible. Oo. Nandoon lamang po doon sa 4 spiritual laws ni Bill Bright. Oo. At ni Bill Bright. Oo. Dito pa mga kapsat, sabi natin dito sa Acts chapter 10, pinadala niya itong si Pedro para nang sa ganun si Cornelius ay ma-convert sa pananampalataya sapagkat alam niya na itong si Cornelius ay seeker. Yes. At siguro po mga kapsat, ito pong video na ito ay hindi nyo po aksidente na napanood sa YouTube. Kung hindi, dahil ikaw ay isang seeker, mga kapsat, dapat huwag sinner's prayer ang sundan mo. Tama. Kaya dito ka dinirekta siguro ng Diyos para malaman mo, mga kapsat, na walang na-convert sa pananampalataya at naging Kristiyano na nag-pray lang. Wala kang makita sa Bible na example na naging Kristiyano dahil siya ay nanalangin. Yes. At si Cornelius, mga kapsa, totoo na siya ay nanalangin, pero hindi lang natapos doon. Siya ay nabautismuhan. At hindi lang siya. Pati ang kanyang buong pamilya ay nabautismuhan. Ang point naman natin, philosopher, hindi natin sinasabing masamang manalangin. Yes. Ang point po namin, Yung hindi sinner's prayer. tayo nakokomberte o nagiging Kristiyano o Dahil lang sa napapatawad sa kasalanan natin dahil sa panalangin. Diba? Ang gusto ng Diyos, tuparin natin yung kalooban niya. Yes. Yun naman po yung saganang amin. Para matupad natin kung ano yung talagang pinag-uutos ng Diyos para ma-fulfill yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Yes. At tayo ay maging Kristiyanong totoo according to the Scriptures as we challenge the Scriptures. Yes. Mga kapsat. Yun naman po yung sa amin. Don't get us wrong. Sabihin nyo, itong mga ito hindi naniniwala sa prayer. Imposible po yun na hindi kami naniniwala sa prayer. Nananalangin din po kami. Yes. Pero mahalaga po sa Diyos na tuparin natin yung kanyang kalooban. Pero kung sasabihin po ng ating mga dakilang mga pastor, mga kabsat, na itong prayer na ito ay magliligtas sa atin dahil dito tayo napapatawad sa ating kasalanan, yan po ang nilalabanan ng inyong mga lingkod. Yes. Dahil wala po yan Sa Biblia. Kahit i-challenge nyo po ang scriptures, wala po kayo. Sabi nga ng philosopher, you cannot find a conversion in the New Testament na nanalangin lang sila. Lahat sila nabautismuhan. Lahat sila may pananampalataya. Lahat sila nagsisi sa kanilang kasalanan. At lahat sila sinabi sa kanilang labi na si Jesus ay anak ng Diyos bago sila binautismuhan at lumakad na kasama si Kristo. Yan po ang pagliligtas ng Diyos sa bagong tipan. Mga kapsat, kasi kung tama ang sinner's prayer, philosopher, and this is again one of my argument, de sana simula nang inimbento ito, mga kabsat, hanggang pabalik, papunta doon sa mga apostles, hindi nangaligtas yung mga yon. Ang naligtas lang, yung nag-sinner's prayer lang. Mga kabsat, di ba? It would be unfair sa ating mga apostol. Yes. Kung hindi nila pina-implement ito, mga kabsat, at nangaligtas tayo ngayon sa pamagitan ng panalangin na ito, di parang sinasabi natin, Hindi na sila iba, kung hindi naligtas yung mga panahon na apostol, mga kabsat, ibig sabihin, may iba pa palang pamamaraan ng Diyos ng kaligtasan. Diba? So, alam natin, isa lang yan. Yes. Kung papaano nangaligtas ang mga taong ito sa bagong tipan, yan din po ang kaligtasan na ino-offer sa atin ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Alright. Basahin natin yung Jude verse 3. Ayan, kita mo. Common. Ang sabi diyan ay common salvation. Ano? Once and for all. Tinan mo to, Walang ha? hap-hap. Ako ang babasa dito sa version ko, ha? Sige. Sa Jude verse 3. Ang sabi dito, beloved, kausap dito ni Jude ay mga Kristiyano. While I was very diligent to write to you concerning our common salvation. Paki-flash mo nga yan sa New King James Version direct, ha? Jude verse 3. Ulitin ko, beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation. Wala pa rin. Talaga ito si Derek Louie, hindi niya pina-plus sa screen, Common salvation. Makita niyo po yung term na common salvation. Ano pa ibig sabihin ng common, philosopher? Pwede ba yun na nag-sinner's prayers sila, tapos tayo hindi? Tapos yung mga apostol, hindi? Ayan. Pag sinabi nating common, dapat mga kabsat, lahat ay pareho. Yes. Hindi pwede na sabihin mo common pero iba sa'yo, iba sa akin, iba dun sa mga apostol. Tapos pare-pareho tayo naligtas. Pare-pareho tayo na naligtas, mga kabsat. Abay, para mong sinabi, mga kabsat, na yung common sense is not so common at all. Walang sense yun Hindi Walang common sense yun. Hindi ba, mga kabsat, Kaya nga, ang common sense natin, pare-pareho dapat.
Ano po, kung paano sila naligtas noon, ganun din dapat kung paano tayo maligtas Ngayon. sa panahon natin ngayon. Kung ano Bakit yung naman nag-iba? Kung ano yung tinakda ng Diyos Oo. sa bagong tipan, huwag nyo nang baguhin yun, mga kabsat. Delikado yan, mga kapatid. Kaya nga, china-challenge namin kayo. Itong programa ito, it's a program na i-challenge kayo. Dahil i-challenge nyo rin yung scriptures. Oo. Diba? Are you going to put your soul on the line on something na wala sa Biblia? Oo. Diba? Kaya nga nung natutunan ko to, itong common salvation na to, agad-agad, Katislaw, gawin natin kung anong sinasabi ng Diyos. Dahil yan ang kalooban niya. Diyan siya nagagalak at diyan tayo napapatawad sa ating kasalanan. Yan po yung argument ko dito. Ang problema, wala silang common sense. Sinasadya yata nila. Oo. Alam mo, Sir Archangel, ito pa yung worst dyan sa Oo. sinner's prayer. Oo. Tayo ay dadako sa pangatlo. Ano? Oo. Ito yung sinasabi ng pastor sa atin. Siya yung nagdi-declare, yung Yan na. pastor, Oo, ito na i-declare tayo. ng pastor na Oo. you are now born, Born again. again. And then sasabihin niya, humanap ka ng church Oo. na pwede kang lumago. Lumago. Aba, ang pastor ba ang magsasabi sa ating you are now born again? Oo. O baka naman magiging burn again ka, Meron pa yung Katislaw, Ano? philosopher. Sasabihin sa'yo, anak ka na ng Diyos. Siyang nagdi-declare. Anak ka na ng Diyos. Pambira naman. Sino nagsabi? Oh, Pastor. Tignan natin yung sinasabi ni Pedro dito. Actually, sinabi sa akin yan eh. Oo, Di ba? sinabi ba? Pagkatapos yan ng sinner's prayer, you are Oo. now born again. Oo. Anak ka na ng Diyos. Aba? At papakita sa'yo, may versikulo pa sila dyan, na you are now children of God. Yung John chapter 1 verse 12. Eh, yun na naman tayo. Sinasabi ko kanina. Eh, yung mga tinawag ni Juan dyan, mga nabautismuhan na yan. Talagang anak na yan ng Diyos. Pero, wag natin kasing ilalagay yung sinner's prayer sa maling kinalalagyan nito. Oo. Diba? Dahil hindi tinatanggap ng Diyos yung pamamaraan ng tao ng pagliligtas. mga Oo. kapsat. Okay? Kaya tignan natin ngayon mga kapatid. Ano? Oo. Di ba ginamit natin kanina Acts 2 verse 37 and 38? Oo. Yung bang mga nakapakinig dito mga kapsat? Oo. Sila ay, ano bang ginawa nila? Nag-sinner's prayer ba sila? Let's Oo. go to verse 41. At ganito ang kanyang pagkakasabi. Acts 2 verse 41 at tatalon tayo sa verse 47. Ayan. Para makikita po natin na kung pagkatapos mong mag-obey, ay sige, punta ka sa isang iba't ibang klaseng church para lumago ka. Aba, parang ginawa mong branded na sapatos to o brand na sapatos Oo. ang sabi pa ay ganito, so those who receive His word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Hindi sila nagbautismo dito sa Archangel. Tinan mo yung term na ginamit dyan, Rex, na added to them. Oo. Di ba? Sino yung them? Eh, yung mga Diba? apostol yun. Mga apostol yun, kaya common. Ang sarap nga nun no? Kasama ko ang mga apostol pagka sinunod mo yung pinapagawa ng ating Panginoon. Yes. I am added to them. Oo. Eh sa mga apostol, sure ako. Oo, syempre. Diba? Eh, nang sabi ng Common eh. 1 John chapter 1 verse 1 to 4. Diba? Oo. Sabi, kailangan kasama nyo kami sa fellowship. Oo. Eh kay pastor, okay lang kahit di ko siya makasama. Basta sigurado kung kasama ko Oo. dito, ang mga apostol. Oo. Dahil alam natin, pinili ng Panginoon ito. Yun. At sila, yung sinasabi nila, walang error yan dahil Oo. inspired sila ng Holy Spirit, mga kapatid. Mhm. You want to be added to them? Mhm. Di ba? At makikita mo yung to them yan, later on, naging church eh. Oo. Dahil dumami na sila. Yes. Oo, di ba? Sa verse 47. Sabi sa verse 47, Oo. praising God in having favor, and the Lord added to the church daily those who are being saved. At ito pong church na to, yung tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Naiisang iglesia. May isang katawan Naiisang katawan. na hindi pinaghati-hati. Oo. Mga kapsa, hindi denominasyon ito. Hindi yung sinasabi ni pastor, philosopher na mamili ka kung saan parte ng katawan mo gusto. Wala pong ganyan, kapsat. Hindi ikaw ang namimili. Ang Diyos ang naglalagay sa iyo sa kanyang katawan. Pero kailangan sumunod ka muna sa gusto ng Panginoon sa atin. Kailangan magsisi ka, Oo. manampalataya ka, Yes. ikumpisal mo na si Jesus ay anak ng Diyos at magpabautismo ka. Yan ang sinasabi ng Biblia po sa atin. Yes. Kahit i-challenge nyo po yung scriptures, wala po tayong magagawa. Yan ang inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, kaya nga sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 13, Mm. sabi niya, yung mga tao na nanggaling sa darkness, Oo. yung mga taong living in sin, Oo. at itong mga tao na ito, mga kapsat, ang sabi sa Colossians 1 verse Colossians 5, 1 verse 13 muna. Oo. Yung nasa Colossians 1:13, ang sabi doon, sila ay nasa darkness. Mm. Ano ba ibig sabihin ng darkness?
They are living in In sin. sin. Pero dahil sila ay nag-obey. Oo. Ano ba yung inobey nila? Oo. Ang sabi po doon nga sa Colossians 1 verse 5, they obey the gospel of Jesus Christ because this is the power of God na kanilang tinanggap at kanilang inobey. At ngayon, nung inobey po nila ito, mga kapatid, they are transferred. Diba? Sino yung nag-transfer, mga kapatid? Yun na po yung Acts 2 verse 47, that the Lord added to the church daily, mga kapatid. At dito naman, idinagdag sila doon sa kingdom ng ating Panginoon na minamahal ng Ama. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, walang karapatan ng pastor na sasabihin niyang, you are now born again. Ang may karapatan na magsasabi sa atin that we are born again is no other than Jesus Christ, because Jesus Christ, He is the one to add us into His. Dapat ang Diyos. Ang Diyos lamang Oo. po, mga kapatid. Eh, sabi nga ng Romans 8 verse 16, nandiyan din yan. It is the Holy Spirit that bears witness Yes. with our spirit that we are children Of of God. God. Diba? Because we have received what? The spirit of adoption. Yes. That's why we now call on the Abba, Father, Father. Abba. Father yan eh. Nakita nyo, no? Pag sinunod natin ang ating Panginoon Kristo sa kanyang utos, pinapatawad tayo sa kasalanan natin Yes. at ibinibigay sa atin ng Holy Spirit. Oo. At siya, ang Holy Spirit ang nagsasabi, philosopher, anak ka na ng Diyos. Eh, siya nga ang guarantee mo. Siya yung tagapagtanggol mo eh. Siya yung advocate mo eh. Diba? So, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Safe tayo dyan. Pero once na sinunod mo, inuutos ni pastor sa atin at bobulahin kanyang kabsat, gagawin mo yan. Parang ginagawa sa atin ni Satanas, he is preventing us na sumunod talaga doon sa utos ng Panginoon. Kaya ang susundin natin, yung sinuutos ng mga leaders natin. Yes, kaya nga po mga kapatid, tignan nga natin, pagbalik ba ng ating Panginoong Hesukristo, ang maliligtas ba talaga ay yung mga nag-sinner's prayer o yung mga taong nag-obey sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Let's go to 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and verse 9. Tignan nga natin ito, mga kapatid. Ang sabi po niya dito, in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. At verse 9, they shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Ayan. Di sana ang sinabi po dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon in the second advent, sana sinabi niya, na pagdating ng ating Panginoon, ang paparusahan niya ay yung mga tao na kumilala sa Diyos, ay hindi kumilala sa Diyos, at nag-sinner's prayer. Di ba, mga kapatid? Hindi po eh. Ang sinasabi dito, mga kapatid, ang ililigtas ng Panginoon ay hindi yung mga taong nag-sinner's prayer, kundi yung mga tao, mga kapatid, na may pananampalataya, na mayroong kasamang paggawa at pagsunod doon sa gospel ng ating Panginoong Hesus. Mas ilalagay ko pa yung sarili ko dito, mga kapatid, sa itinuturo ng mga apostol na kung saan kinakailangang i-obey ko yung gospel, sampalatayanan ko tong gospel na ito, at dito ako maliligtas. Kaysa doon sa mga pastor na nagsasabing sa pamamagitan ng sinner's prayer na ito, Tanggapin mo si Jesus. tanggapin natin si Kristo, tayo ay ligtas. Ilalagay pa natin, isusugal pa natin ang ating kaluluwa sa mga ganitong uri ng katuruan. Remember po, hindi nagkulang si Kristo ng paalaala sa atin. Hindi nagkulang ang mga apostol sa pagpapaalala sa atin. Kaya nga, mga kapatid, it's time na dapat eksaminin natin ang sarili natin. Ginawa nyo ba itong sinner's prayer na ito? Dahil itong sinner's prayer na ito ay isang basura sa harapan ng Diyos na itinuturo ng maraming mga tospa. Interview natin si Brother Rex. Ginawa mo ba to, Brother Rex? Opo. Hindi ko ginawa eh. Ginawa ko rin yan, di ba? Ginawa ko rin yan. Ako hindi, natuto ako dyan eh. Kaya nga nung nalaman ko yung sinasabi ng Bible, immediately hinanap ko yung katotohanan at tinupad ko yan sa buhay ko. Kaya alam kong safe na safe ako. Bakit? Naintindihan ko yung scriptures eh. Yung sinner's prayer, ginagawa tayong bobo nito. Diba? Hindi natin sinasaliksik yung scriptures at nananatili tayo sa isang bagay na malabong-malabo sa buhay natin. Kaya nga, itong sinner's prayer, ang dali-dali nilang tanggapin ang ating Panginoon Kristo. After 2-3 days, balik uli sa dati nilang gawain.
Diba? We are collecting goats rather than sheep. Yes. Kasi walang naintindihan nito mga kabsat eh. Dahil ang kanilang unang na-capture yung emosyon ng tao at pinagawa yung isang bagay na hindi naman inuutos ng Biblia. Kaya nga, kayo pong mga nanonood sa amin, let's Yes. challenge the Bible, mga kabsat. Kung ito po'y ginawa ninyo, ako po'y namamanhik luhod sa inyo. You consider this lesson, mga kapatid, i-text nyo po kami sa mga numero na ito na ifa-flash ni Director Riv para po kung kinakailangan assist namin kayo in a Bible study, willing po kami pumunta sa inyo at ipaliwanag pa namin ng masinsinan, mas malalim pa kung hindi nyo pa naintindihan mga kabsat, yung dapat nating gawin. May dapat tayong gawin mga kabsat eh. Yes. Meron tayong part dito. Hindi pwedeng lahat na lang, alam mo, ito pa nga yung sinasabi ng sinner's prayer kasi ito yung pinagtatanggol nila yung believe only. Di ba? Kasi pag believe only, manalangin ka lang. Pero pag nanalangin ka, may ginawa ka rin. Di ba? So, meron pong pinagagawa ang ating Panginoon dito. At i-text nyo po kami sa mga numero na ito, mga kabsat. Ito po ang aking number, 0927-312-5500 at 0908-402-5063. At ang number ni Captain Islao, 0948-732-5832. at ang number ni Philosopher, Ang number ko po ay 0949-953-8234. at kung kinakailangan through email nyo po kami ma-reach ay i-send nyo lang po ang email nyo sa rescuebibleradio@gmail.com. Yan po ang aming email na pwede nyo po kaming sulatan. Yes. At wag nyo pong kakalimutan na mag-log in o mag-sign in sa inyong YouTube. At dumadami na ating mga nag-subscribe dito. At i-click nyo pa rin po ang subscribe button. Huwag nyo rin kalimutan na pumunta sa mixlr.com/rescuebroadcast para sa ating araw-araw na podcast, radio, internet, kung saan nyo mapapakinggan si Captain Islao at saka si Philosopher at ang inyong lingkod. And also visit our website, rescuebroadcast.weebly.com. And of course, i-click nyo po ang subscribe button once naka-login na kayo sa inyong YouTube account. At ito po yung subscribe button na aming ituturo sa aming screen. Direk? Ayan, hinahanap ni Direk ang ating subscribe button. Nawawala. Di bali mga kapsa. Alam nyo naman ang itsura. Ayan. Alam nyo naman ang itsura ng subscribe button. Ayan. I-click nyo yan mga kapsat. At syempre, nagpapasalamat kami sa inyo. Sinamahan nyo na naman kami sa isang oras ng talakayan dito po sa programang ginawa para i-challenge kayo Yes. na ang scripture ang ating pagtiwalaan. Wala po tayong dapat pagtiwalaan. Huwag po kayong magtiwala sa amin sapagkat kami din ay naghahanap ng katotohanan. Dito lamang po sa Let's Challenge the Bible! Hanggang sa next week mga kabsat, ako po si Archangel. Kasama ko po si Pupuli, si Kapitan Islao. at syempre pa si Philosopher. at syempre ang ating Bible reader walang iba kundi si Brother Rex. until next time mga kabsat, don't forget to smile. God loves you and so do I. Buyers! Bye-bye!